we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Nakasinati og pagbaha ang pipila ka lugar sa duha ka barangay sa Davao City tungod sa pagbunok sa ulan kagahapon. Ani ang report ni Argil Relator. Gibaha ang Ramon Magsaysay Street sa Barangay Kalinan proper, Davao City tungod sa bulto sa tubig nga minagayday gikan sa pipila ka mga barangay nga apektado sa pagbunok sa ulan sa Baguio District Martes sa hapon hangtod na gabii. Gani, naghinay-hinay sa pagpadagan kining ambulansya tungod sa sulog sa tubig baha. Natanggong sab ang mga motorista ug naghulat sa paghubas sa tubig. Sa Abayon Village, Kalinan, gilayong miresponde ang kapulisan tungod hapit na sa tuhod ang level sa tubig baha. Hinoon, walay natalang gipabakwit. Naghagurusab ang tubig sa creek sa Purok 3B, Abandoned Village, Barangay Malagos. Og nilapaw na sa kadalanan, hinungdan nga na stranded ang mga residente sa maong lugar. Pagkabuntag, nadanyos ang riprap human sa pagbaha. Sumala sa ubang residente, nibaha kay gawa sa bulto sa tubig, gamay sab ang box culvert, hinungdan nga mubabag ang mga gapnod. Mo'y pagsulod ako simbahan, ang simbahan puno na sa tubig. Pero ang tubig wa pag diri kay may kahoy, nakaharang kahoy dia. Oh, kani man gud oh. Ang kuan na kaning kuan na ning sapa. Nagbinantayay nami kay daghan naman kusog naman kaayo. Mag alas 4 matud pa sa hapon, diyang mibunok ang ulan. Katong mga Daplig Creek, sulod gid ang mga kuan dito. Ang tubig labi sa kuan, puro kuan duha ka balay dito na sudlan gid og kuan. Kusog-kusog man gid. Walay natalang na danyos ug naangol ato sa pagbaha. Sumala sa pag-asa, nagpabiling shear line ug localized thunderstorms ang magpaulan sa mga lugar sa Mindanao. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Kapin 60 ka mga magbanay ang apektado sa pagbaha sa Tulunan, Cotabato. Gipanghikling sa kabumbiruhan, 39th Infantry Battalion ug MDRRMO ang mga residente sa Purok 8, Barangay Popoyon sa Tulunan, Cotabato nga apektado sa pagbaha sa lungsod. Sumala si MDRRMO, anasa sa 60 ka magbanay sa Barangay Dungos ug Popoyon ang gipangbakwit ngadto sa covered court. Anaa sa 15 ka mga barangay ang apektado sa pagbaha. Sumala sa Municipal Agriculture Office, gibanabana ang kapin 500 ka mga mag-uuma ang apektado sa pagbaha nga midanyo sa kapin 300 ka hektarya sa mga basakan sa lungsod. Padayong ulanon ang dakong bahin sa Mindanao tungod sa shear line o localized thunderstorms, sumala sa pag-asa. Bisan walay bagyo o low pressure area, ulanon gihapon ang managlayong lugar sa nason. Sa Mindanao, mupatig babaw gihapon ang shear line o ang pagsugat sa init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko ug bugnaw nga hanging amihan. Kung dunay panagsugat sa managlahing temperatura sa hangin, magmugna kini og baga nga panganod nga magdala og mga pag-ulan sa maapektadong lugar. Base sa datos sa Metro Weather, dakong bahin sa Mindanao ang ulanon. Dunay kusog nga mga pag-ulan sa Zamboanga Peninsula, Sulu Archipelago, Northern Mindanao ug Davao Region. Ang ubang sa lugar o sa Mindanao apektado sa localized thunderstorms. Busa mahimong alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Usa ka outlet sa Small Town Lottery kun STL nga illegal nga nag-operate sa El Salvador City sa Misamis Oriental ang gironda sa kapulisan. Human gireklamo sa usa ka tayador nga wala kuno nabayaran sa iyang daog. Ani ang report.
Usa ka concerned citizen ang nagpakitabang sa kapulisan sa El Salvador City tungod wala kuno siya gibayaran sa iyang nadaugan sa usa ka small town lottery outlet kun STL sa barangay Mulugan. Busa dali kining gisuta sa kapulisan ang maong STL outlet sa pagberipika sa maong reklamo. Nasayran nga dili kini authorized PCSO outlet. Gi-check na mo ang ang ticket and then gipangutan na mo ang teller nga ma'am na pwede makuan mo ang ang permit to operate. So wala may ginapakita nila. Medyo dunay pagpangilad no na nag-operate sila for how many months, and then it turned out na kuan ito dili legit, so illegal ang ilahang pag-operate. Kaya wala man sila permit gikan sa PCSO. Daling gidakop ang usa ka babaeng teller nga wala una gipanganlan sa kapulisan. Nakuha gikan sa mga STL outlet ang ubay-ubay nga kantidad sa bet money o electronic ticketing machine. Gikumpirma sab sa PCSO 10 ngadto sa kapulisan nga dili nila otorisado ang maong outlet. Nag-issue certification ang PCSO, and then mo niya i-attach na mo sa for filing of appropriate case against sa atong nadakpan. Sa karon gidala na sa piskalya ang suspect og posibleng mag-atubang kini og kasong paglapas sa RA 9287 o ang illegal number games, locally known as suertres. Kung magtaya manggaling mo sa outlet, be sure na katong authorized na agent no o authorized na STL outlet ang inyong tayan. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Usa ka kanhi mayor ang patay samtang driver niini samdan sa naitabong pagpamusil sa Buhangin, Davao City kaganinang buntag. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, patay ang kaning mayor sa Katiil, Davao Oriental nga si Giselo Velasco Castillones. Human kini gipusil sulod mismo sa iyang sakyanan sa gawas sa usa ka fast food chain sa Davao City. Nagkadugo na ang nawong ni ining lalaki nga naglingkod sa driver seat ni ining sakyanan. Samtang makita usab ang katapad ni ining lalaki sa front seat nga nagyuko na. Kini human gipusil sa wala pa mailhang lalaki ang ilang gisakyan nga kotse sa gawas sa usa ka fast food chain sa Buhangin, Davao City pasado alas 10 kaganihang buntag. Sumala sa nakita. Nakadungog siya og sunod-sunod nga buto sa pusil. Pag mabagawas na mo, na kala na mo itong lalaki nga, magbidagan lang siya, dito straight lang. Then wala na. Ano ba yung suot mo? Nakaano lang siya, karang sa motor, boy, seats na suit. Makita sa mga dunay igo pinusulan ang bintana sa front seat sa moong sakyanan. Gilayong gidala sa ospital ang driver nga nailhang si Junie Castro ug ang babae nga sakay sa moong sakyanan nga si Alma Lozentes. Apan gideklaran ng dead on arrival ang lalaki nga nakalingkod sa front seat nga mao ang kanhi mayor sa Katiil, Davao Oriental nga si Giselo Velasco Castillones. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, mikaon lang matud pa ang mga biktima sa fast food chain dihang giduulan kini sa usa ka lalaki ug didto nagipusil. Na-recover sa crime scene ang mga basyo sa bala. Wala usab mapugnan sa apo sa biktima ang gibati. Nagistoryahan pa mi anak ganina. Nagtawag sa ako kay mangayo untag kwarta sa ako. Kay para sa abakan niya ako may nagpalit sa iyang abakan. Mangayo untag 100,000 nagingnan ako na ugma pa ang payment sa ako sa bayad sa abaka. Mo tuingon ako ugma na lang kol. Kaya nagnegosyo siya? Abaka. Ubutan la sa mua. Wanay kadigdaig sa mua. Nasubusab ang igsuon ni Castillones sa kalit nga panghitabo. He's a good brother. And he's actually a good leader, a good brother, and a very helpful and generous person. Nagsilbi isip mayor sa Katiil, Davao Oriental si Castillones sukad 1983 hangtod 1986. Sumala kang Davao Oriental Governor Nelson Dayanghirang. Close friend niya o political ally si Castillones. Busa, iyang gikasubo ang kalit ni ining nga pagkamatay. Magaling, no? Magaling sa mga political strategy, no? Siguro from 2001 magkasama na kami sa politika. We will ask the PNP for the immediate solution and a proper investigation of this shooting incident. Sara, sa karon ginatanaw pa sa kapulisan kung politically motivated ang pagpusil patay sa kanhing mayor kasi Giselo.
Ganig na tanaw na nila karon ang mga CCTV footage aron mailhan ang mga suspect sa krimen. Sara. Okay, dagang salamat, Kent Abrigana. Gitayog og magnitude 6.1 nga linog ang Sarangani, Davao Occidental kaganinang buntag. Gilayong ng gawas sa Sangguniang Panglungsod Building ang mga empleyado sa General Santos City, LGU, diyang nasinati ang linog kaganinang buntag. Intensity 2 ang gikusgon sa linog nga nabati sa syudad. Gilayon sab gipabalik sa building ang mga empleyado human sa pagtayog. Subling na igo og linog ang Sarangani, Davao Occidental kaganinang buntag. Kahinumduman nga migo ang magnitude 6.8 nga linog niadtong November 17 sa samang lungsod nga mao ang natala nga epicenter. Kaganinang 10.48 sa buntag nabati na sab ang linog nga ana sa magnitude 6.1 kung asa epicenter gyapon ang Sarangani, Davao Occidental. Apan sumala sa MDRRMO Sarangani, hinay lang ang ilang nabating pagtayog sanglit layo og lawom ang epicenter sa nasinating linog. Wala say natalang danyos ato sa linog kaganina. Sa karon balik pa matud pa ang klase sa lungsod human na ang gipaygayong assessment apan dunay mga classroom nga girekomendang dili usa gamiton sanglit na danyos ato sa milabayng linog. Ongoing mo meeting with PayBox National Office kay na sila karon sa Sarangani, nag-install sila og seismograph instrument. So para batis makatabang mamonitor ang kakusugon sa earthquake. 5 na ang namatay sa lungsod Saglan, Sarangani human sa magnitude 6.8 nga linog niadtong Biyernes. Samtang gipailawom na sa state of calamity ang lungsod tungod sa danyos dala sa linog. Atong sayro ng detalye na ini sa live report ni Abby Caballero nga manukad Saglan. Abby. Sara, nakatala ang MDRRMO Glan og dugang namatay sa linog niadtong Biyernes. Samtang ang mga residente sa Barangay Mudan dinhi sa Glan, Sarangani asa nahitabo ang halapad nga landslide ug dunay mga dagkong liki sa yuta, dili na daw mobalik sa ilang lugar tungod mahadlok na sila tungod sa nahitabo. Samtang gipailawom na sab sa state of calamity ang lungsod. Ingon ani kalapad ang landslide ug kadagko sa liki sa yuta sa Barangay Mudan sa Glan, Sarangani Province. Human mitayog ang magnitude 6.8 nga linog niadtong November 17. Ang maong lugar usa matud pa ka agricultural area. Kapin 3 ka oras matud pa kini baklayon gikan sa sentro sa ilang barangay. Dili sab kini passable sa mga sakyanan. Gani unom lang matud pa ka magbanay ang nakapuyo sa lugar, lakip ang mag-inahan nga namatay human matabunan og yuta ang ilang balay. Ang uban nga banay nga nakapuyo sa lugar, swerteng anaa sa sentro sa ilang barangay dihang nahitabo ang linog ug landslide. Tungod sa kahadlok, dili na matud pa sila mupuyo pagbalik sa maong lugar. Ting kuyawa, oy, murag nakay mo kong hurot namin. Kaya naman. Dili na lang kay kanang panahon gud karon ma'am na time nga mag-ulan. Nga lisod kaayo dito kay ang balay na mo na pang na jud siya ma'am na naibato nga nag-ung lisod kaayo na. Imbis karon na naluwas ta mo balik na punta dito. Mahadlok kaayo. Ana matod pa sa kapin 6 hectares ang apektado sa pagdahili sa yuta. Dili na matod paluwas puy-an ang maong lugar. Ang Sarangani naka-experience ng mga localized thunderstorm na ilang araw yung malalakas ang pagulan, so posibleng naghumok o lumambot na ang lupa, so biglang sunabayan ng lindol, kaya nagkaroon ng pagguho. Ang advice sa MGB is dili na yun siya pwede pakuyan. Sa pagkakaroon dili na lang yun isa. Mangita na lang siguro og lain pang area nga matrabaho. Samtang anaa na sa 5 ang namatay sa linog sa Glan. Kinihuman natala ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga namatay dihang nakuryentehan human sa linog. Sa karon nakahaya pa sa ilang balay ang negosyante nga si Jules Anthony Butal kinsa na iguog bakal sa ulo atul sa linog. Sumala sa misis niini, dili pa niya madawat ang hitabo. Plano nila nga dili na ipadayon ang ilang negosyo nga hardware asa namatay ang iyang mister. Naigo daw na siya daan. Tapos nahayang moto, tapos nadala pa naman siya sa ospital. Sa tala sa MDRRMO, usa ka balay ang totally damaged sa Glan ug 81 ang partially damaged, lakip ang pipila ka establishmento.
Nakakordon kining Glan Municipal Hall tungod sa danyos nga hatod sa linog ni adtong November 17. Dunay dagkong cracks sulod o gawa sa maong building. Gani sa karon dili una kinitugutan nga gamiton sa mga empleyado hangtod wala pa ang resulta sa rapid assessment ug analysis sa otoridad. Sa karon temporaryo una nga gihimong opisina ang uban pang government buildings sama sa sangguniang Panlungsod Building, Youth Affairs Building ug uban pa. Samtang tungod sa danyos nga hatod sa linog, gipailawom na sa state of calamity ang lungsod. We cannot use our quick response fund unless we will declare a state of calamity. Pero yung quick response namin napakaliit lang po. 7 million lang po yung quick response fund namin. Babawasan pa po namin yon sa structural engineer na magte-test ng aming building kung pwede pa siya ng more or less 1.3 million. So ang matitira no na 5 million mahigit yun na lang ang pwede naming maitulong. Samtang nabati sab ang intensity 2 nga gikusgon sa linog sa Glan atol sa pagtayog sa magnitude 6.1 nga linog kaganinang buntag. Wala matud pay na report nga danyo sa maong pagtayog. Sara nakapanghatag na og hinabang ang LGU Glan sa mga residente sa Barangay Pangyan ug Barangay Buria. Samtang nagapadayon sab ang ilang profiling sa mga labing apektadong residente sa uban pang barangay alang sa ipanghatag nga hinabang. Samtang ginapahimangnuan sab ang mga residente dinhi nga mag-alerto sa posible pang mga aftershocks. Sara. Okay, dagang salamat ug ingat mo diha, Abi Caballero. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka giingon tigpayuhot og iligal nga droga patay. Human matud pa misukol atol sa operasyon kontra iligal nga droga sa kapulisan sa Davao City. Dead on arrival na sa ospital, si alias Dato human nakahiagom og samad pinusilan ato sa gikasang Joint Anti-Illegal Drug Operation sa Talumo Police ug Special Operations Group sa Muslim Village, Barangay Sasa, Davao City, Miyerkules sa buntag. Human mapalitan og usa ka sachet sa gituuhang shabu ang target, nakamatikod matud pa siya nga pulis ang iyang katransaksyon. Una matud pa nga namusil sa pulis si alias Dato apan pakyas nga makaigo, busa gibaslan kini og pusil sa pulis. Na-recover gikan sa suspect ang napulo ka sachet sa gituuhang shabu nga mukabat sa kapin 30 ka gramo nga mobalor sa sobra 200,000 pesos ug uban pang drug paraphernalia. Na-recover sab sa crime scene ang puto 38 nga revolver sa suspect ug mga basyo ug buhing bala. Walo ka sundalo ang samdanuman na disgrasya ang gisakyang military truck sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Sa investigasyon, ginalatas sa military truck 106 Infantry Battalion sa Philippine Army ang kadalanan sa Sitio Kalawit sa Sindangan, Zamboanga del Norte pasado alas 3 sa hapon adlawng Lunes diyang nadisgrasya. Nawadaan matud pa ang preno ang truck diyang miagi sa pabahadang bahin sa lugar ug mitakilid kini. May desisyon kuno ang driver sa truck nga ibangga na lang kini sa bungtod nga bahin sa kalsada aron malikayan ang grabing kadaot. Sakay sa truck ang 8 ka mga sundalo lakip ang driver kinsa pulo samdan atol sa itabo. Daling gidala sa ospital ang mga sundalo nga anana sa mayong kahimtang. Gikoronahan na ang Miss Sultan Kudarat 2023. Nahinimo sab nga kabahin ang Miss World 2013 ug kapuso actress nga si Megan Yang isip host. Ano yung report ni Justoni Humamil? Mirampang 24 ka mga kandidata atol sa coronation night sa Miss Sultan Kudarat 2023 ni adtong Martes. Sa introduction pa lang nila, all out na ang ilang gipakitang energy sa ilang pagrepresenta silang tagsa-tagsa kalugar sa Sultan Kudarat. Oozing with confidence ang mga kandidata sa ilang swimwear. Din hinagipili ang top 13 nga dayong may salang sa evening gown competition nga doon na pa'y element of surprise. Classy and elegant ang top 13 finalists sa ilang touch of gold nga evening gown. Nagpakita sab sa ilang kahana sa mga 13 finalists sa free speech round. We're all human and we cannot live without food. Mas nahugyaw di ang gipili na ang top 5. Dayon ang most awaited nga question and answer portion kung asa gitubag sa mga kandidata ang usa ka pangutana. Sa ulahi midaog ang 21 anyos nga pambato sa Senator Ninoy Aquino nga si Abigail Love Omeriweneza, usa ka biology student. I'm so grateful that all of my efforts are paid off. I'm excited for the opportunity that I have. So
so that I can implement my advocacy. I actually have 3 pillars of my advocacy, and that is cultural preservation, environmental awareness, and also enforcing our medical services. Nahimo sab nga kabahin sa Coronation Night si Miss World 2013 ug kapuso actress Megan Yang isip host. Aduna siya pabaon nga advice sa bagong Miss Sultan Kudarat. Enjoy your experience, always have a good head on your shoulders, and always be the best version of yourself. Nagpasalamat sab siya sa pag-imbita kaniya nga mahimong kabahin sa Coronation Night. Experience in the Kalimudan Festival was great. I got to meet a lot of different people. It was great seeing the girls on stage and just being their very best. Happy Kalimudan Festival. Ang Miss Sultan Kudarat 2023 kabahin sa mga aktibidad alang sa 25th Kalimudan Festival sa probinsya sa Sultan Kudarat. Happy Kalimudan Festival po sa ating lahat. Silver and gold na po ang ating ipinagdiriwa Unity in Diversity, kung saan nakikita po natin ang Muslim, Kristiyano at Luman nagkakaisa at nagmamahalan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Magtiayon nakalingkawas human kini gipamusil sa sospek nga nakasakay og motorsiklo sa Manolo Fortich, Bukidnon. Daling gipandala sa ospital ang magtiayon nga sila Hyacinth Ali, usa ka empleyado sa DOH Malaybalay ug ang bana niini nga si Roberto Ali. Human kini gipamusil sa usa ka sospek nga nakamotorsiklo samtang sakay ang mga biktima sa ilang sakyanan sa barangay Maluco, Manolo Fortich, Bukidnon. Pasado alas 2 sa hapon adlong Domingo, nakaangkon og samad pinusilan sa abaga og dughan si Hyacinth, samtang samad sa nawong gumikan sa mga nabuak nga samin sa sakyanan ang naangkon sa iyang bana. Sa inisyal nga report sa Manolo Fortich PNP, tulo ka mga bala sa .45 nga pistola ang nakuha sa crime scene, samtang padayon ang ginaimbestigahan sa kapulisan ng kaso. Hinuon ana-ana sa maayong kahimtang ang magtiayon sa balay Tambalanan. Usa ka 9 anyos nga batang babae ang padayong ginapangita human gituang nalumos diyang naligo sa Libuganon River sa Kapalong, Davao del Norte. Ano ang report ni RG Loredator? Gisubay sa mga personahe sa Kapalong Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang Libuganon River nga sakop sa Barangay Mabantao, Kapalong, Davao del Norte, Martes sa gabi. Human na report ang usa ka batang babae nga missing diyang naligo sa sapa. Sa investigasyon, naligo sa sapa ang batang babae ug laing tulo pa ka kaubang bata banda launa sa hapon niadtong Martes ug alas 5 sa hapon na diyang gi-report kini ngadto sa otoridad diyang nasayrang nawala kini. Giila ang batang babae nga si Jeneline Estibaya, 9 anyos. Manto kabalo mo lang oy good mo ingon sa mama. So mo to nga nalunod pud siya. So gitabang siya sa katong mga kauban niya pud na mga bata didto pero dili gyud nila makaya pud kay ning bugat naman. Sumala pa, kusog-kusog ang sulog ug lubog matod pa ang tubig niadtong higayuna ug wala nakita ang bata. Miyerkules sa buntag, nag-resume ang operation ug gikonsidera na kining retrieval operation. Pangibalo no in kaso lang nga kanang naay mga villagers ba nga makakita og kani nga kuan kani mga bata nga posible masiling ning pababa na to makakita ang mga downstream nga mga kuan barangay sa Libuganon River nga downstream ma-report nila sa ato ang kuan hotline naka-post na punta sa social media sir. Duna na say augmentation gikan sa PDRMD Davao del Norte aron motabang sa pagpangita sa bata. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Patay ang usa ka CAFGO member dihang gipusil sa dato din sinsuwat sa Maguindanao del Norte. Usa ka CAFGO member ubos sa 6th Infantry Division ang gipusil patay niadtong Biyernes sa gabi. Gila ang biktima nga si Bong Gampong, 46 anyos, residente sa Barangay Semba, dato din sinsuwat Maguindanao del Norte. Sa investigasyon sa kapulisan, sakay sa motorsiklo ang biktima dihang nahitabo ang pagpamusil duol sa usa ka tulunghaan sa nasangpit nga lungsod. Na-recover sa crime scene ang tulo ka mga basiyo sa 9mm nga pistola. Ginasuta pa ang motibo sa krimen, sanglit blanco matud pa ang banay sa hitabo ug wala pa say witness ang otoridad. Padayon ang investigasyon sa krimen. Gibana-bana mo kabat sa 2.3 million pesos sa gituang smuggled petroleum products
ang nasakmit sa mga personay sa Philippine Navy sa kadagatan sa Bungaw Island, Tawi-Tawi. Sa gipahigayong maritime interdiction operation sa mga operating units sa Naval Forces Western Mindanao, naharang ang usa ka bangka nga nagkarga og mga produktong petrolyo sa kadagatan sa Bungaw Island sa Tawi-Tawi. Sa pagsuta, ana sa 36,000 ka litro sa mga produktong petrolyo ang karga sa mong bangka nga gibana-bana ang mukantidad sa 2.3 milyon pesos. Ang maong kargamento gikan pa kuno sa Sandakan, Sabah, Malaysia. Gumikan sa walay mapakita nga dokumento ang tulo ka mga tripulante, giling gidala sila sa otoridad lakip ang bangka ug ang mga kargamento ngadto sa Bureau of Customs sa Port Bungaw aron maimbestigahan. Kaso may kalabutan sa anti-smuggling ang posibleng atubangon sa mga sospek. Mga kapuso, 33 days na lang una ang Pasko. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab. Pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.